Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday night mga lods, no? So grabe yung mga news natin ngayon, ang gulo nila mga idol, no? Akala natin okay na, biglang naging hindi pa, tas ngayon okay na naman daw. Ano ba talaga mga idol, no? So ayun yung i-check natin. Pero ngayon nandito tayo sa ating crypto bubble, ang ating day, no? At alam niyo naman 'yan, naka-recover tayo simula kaninang madaling araw, 'di ba? So, nag-recover tayo ng day, pero ngayong hours medyo nagkakaroon tayo ng konting correction. No, kung titingnan niyo yung ating mga bubble dito, may mga malalaki ng red, pero maliliit pa rin naman 'yan, mga lods, so 1.5, no? 1.3. No, so hintayin natin kung ano yung magiging resulta nito hanggang mamayang matapos yung ating one day candle, no? Kung green ba siya o red, mga idol. So ayun, titignan natin. So ngayon mag-update na muna tayo. Check natin, refresh natin tong page na to. Dito tayo sa trending news sa ating Middle East. So ito, check natin to kasi ito yung pinaka news sa Israel mga idol, itong ILTB Israel News, no? So sabi dito sa quick breakdown and everything what's happening in Israel today. So sabi lang dito ni Trump, Iran will never rebuild their nuclear facilities. Mga idol, ito kasi meron kasing lumabas na mga interview kay Trump ngayon dahil nga 'di ba nagkaroon ng ceasefire. Tapos medyo nagtuloy pa rin yung mga chikito. Kaya ang sabi ni Trump dito, mga lord, sabi niya rito, pakinggan niyo mabuti Ang tinutukoy niya dito yung Iran tsaka yung Israel, no? That have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Nagalit na si Trump, no? They don't know what the F they're doing, sabi. No? So long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you So hindi nga ini-expect na sasabihin to ni Trump, kaya yung mga comment dito AI ba yan? Pero totoo yan mga lods. Magkasunod yung interview niya tsaka ito, no? Pakinggan natin to. I don't think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it Kasi may time limit sila mga lods, no? So hanggang ditong oras lang na to. So yung merong isang rocket ata na parang pagkatapos ng time limit na magsi-ceasefire na siya o nag-ceasefire na, biglang nakalusot yung rocket ng Iran, no? Kaya ngayon ayun na yung last na inano ng Iran, and then ngayon parang nainis yung Israel. Time limit na pero nagbitaw ka pa rin, so gaganti raw sila. Parang ganun yung nangyari, di ba? missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. So ayun, no, parang nainis si Trump doon, no? Kasi nga meron lang parang naligaw na isang missile na wala naman daw tinamaan, parang nagalit na yung Israel doon. So sabi dito mga idol, sabi dito ni Trump, ito muna, sabi niya, Donald Trump is now urging Israel to stop bombing Iran amid repeated ceasefire violation. But they won't stop. They want this to escalate. Their end goal is to crush Iran completely and eliminate the last major obstacle to Israeli dominance in the Middle East. Sabi kasi dito ni Donald Trump, Israel, do not drop those bombs. If you do it, is a major violation. Bring your pilot home now. Donald J. Trump, President of the United States. No? So talagang inaawat na, parang inaawat ni Trump. Tama na, Brad. No? Pero ito, mga lods, so ito yung pinakabagong ni Trump. Ang dami. Kasi, ang hirap mag-news kapag maya't maya may mga update si Trump Di ba? So ito yung pinakabago niya ngayon, mga idol. Israel is not going to attack Iran. No? All planes will turn around and head home.
while doing a friendly plane wave to Iran. No? Kakaway pa raw yung mga ano doon, no? Yung mga pilot kakaway sa Iran. No? Pauwi na kami, hindi kami gaganti. Sabi niya. Nobody will be hurt. The ceasefire is in effect. Thank you for your attention to this matter, Donald J. Trump, President of the United States, mga idol, no? So, ayan. Oh, Trump saves the day. Sabi dito ni Gordon Ramsay. Hindi, si Gordon lang, oh. Diba? So, ano man sabi niyo dyan? Ang gulo, no? Nag-ceasefire na, kaya lang, tumodo muna yung Iran, bago dumating yung time limit, Hanggang dito lang sa oras na to. No, kaya lang, nung tumama na yung time, may naligaw pang isang rocket. Pero wala naman daw tinamaan, sabi, no? At doon na inis yung Israel. Meron pa kayo, ganyan-ganyan, ayaw nyo pa awat, Tapos yun. So, yung inawat naman niya ni Trump is yung Israel. Sinabi niya, tama na kasi, Brad. Di naman Brad, Ganon. Parang ganon yan, Parang ganon lang. Tapos ito naman, ito rin isa pa to. Tinapos na nga ni Trump, no? Kumbaga, niya na naawat niya na. Meron naman ngayon, NATO sounds alarm over a massive Chinese military build-up and potential for Taiwan invasion. Nako, ayaw ng China na tahimik yung mundo. No, nung inawat na ni Trump yung naawat na tayo naman. Taiwan naman. Kanain natin yung Taiwan ngayon. Tayo naman, subukan natin. So may bagong isipin na naman si Trump nito, mga idol. Lagi niyang pinoproblema si Trump, pinapaproblema si Daddy Trump, Ngayon, yung Chinese naman daw ang sasalakay naman daw nila yung Taiwan. Ayan, update lang tayo diyan, mga idol, nagbabasa lang tayo ng news, no? So dahil diyan, kasi nga, nag-pump na tayo. Pero dahil nung kala nila na-cancel na yung ceasefire, nag-drop ng konti yung market. Isipin nyo, saglit lang na-drop yun, mga idol. Kasi parang inisip lang nila na na-cancel yung ceasefire. Napakalaking pera na agad yung nawala, mga lodi. $500 million was liquidated from the crypto market after Iran broke the ceasefire with Israel. Isipin niyo yan, mga idol, biglang $500 million agad yun. 'Di ba? 167 sa Ethereum, 154 sa sa Bitcoin, 13 million sa XRP, 29 sa Solana, and the others is 38 million. Ayan, ang dami. Grabe, no? Dahil lang dun sa naligaw na rocket. Dahil lang dun sa naligaw na rocket na yon, muntik pang hindi magpaawat yung Israel at ang laki pa ng nabaw na liquidate sa market, mga lodi. 'Di ba? Taragis siya, naglong na sila lahat, Naglong na, biglang nag-drop. Malas. Malas, No. Ayan, so antindi ng news natin ngayon. Nakakatuwa, na nakakalungkot, no? Nakakatuwa kasi naawat ni Trump, 'di ba? Nakakalungkot kasi ito na naman yung China tsaka yung mga na-liquidate. 'Di ba? Yun yung ibig ko sabihin dito. Tapos biglang may nag-tweet na naman. Kilala niyo na to si Kalbo, si Jim Cramer, si Imbers Cramer. So sabi niya rito, they are still killing oil. Bullish, no? So ito, mga idol, alam niyo naman na puro kabaliktaran yung nangyayari sa sinasabi ni Jim Cramer. So, ibig sabihin, bearish yan. Kaya lang, hindi natin alam kung sa market to ng crypto o sa oil. Kaya yung mga comment dito, refresh ko lang. Baka may mga bagong comment, yan. May mga comment dito. Bullish for oil or no? What does this mean? Sabi, no? May sumagot ba si Grok? Ayan. Jim Cramer statement, they are still killing oil. Bullish suggests he expect oil prices to rise despite current pressure like oversupply or weak demand. Killing oil likely refers to factors pushing price down. But his bullish view implies a rebound, possibly due to a supply constraints or geopolitical tensions. Oil is at 64. So ibig sabihin sa oil to, kung bullish siya sa oil,
baka maging bearish to, no, mga idol, no? Kasi parang sinasabi niya, killing oil. So, iniisip niya siguro baka bababa yung presyo ng oil. Di ba tataas ngayon yan? Ganun yung mangyayari. Di ba? Every time Kramer says bullish, traders here run. This month's accuracy rate is almost mystical. Might just short oil for safety. O, ayan ha. Magiging bullish daw yung... Hindi, bullish siya sa oil eh. Ibig sabihin, pag bullish ka sa oil, tataas yung price ng oil o bababa yung price ng oil. Nakakalito, no? Di ba? Kasi kapag bullish ka sa oil, ibig sabihin, alam mo na bababa kasi ayaw mong tumaas yung oil eh. O, mali ako. Mali ba ako? Hindi ako sure ha. Nakakalito na to si Jim Cramer eh. Kasi inverse eh. Mga idol eh. Kayo, ano ba sa tingin nyo to? Mga lods, no? Pero sa oil kasi to, hindi siya sa crypto or sa market, no? Tapos ito, trending kasi to mga idol, no? Medyo panoorin lang natin. Kasi syempre, ano tayo eh. Trending news din tayo. So, sikat na to. Sikat kasi to mga... Sino nanonood ng flip top sa inyo? No, yung mga battle rap. Meron kasing popular battle rapper, si T-Rex. No, habang bumabato siya ng bars niya, nag-seizure siya mga idol. Hindi ko alam kung na-stroke ba to o inatake, no? I'm a re-rock. I'm gonna put the pump on your tongue. I'm a re-rock. It's all it takes is $1 for them to re-rock. Ito yan ha, nakaputi ha mga idol ha. Ang ganda pa naman ng mga bars niya eh. Ayan dito parang nakakaramdam na siya dito eh. Parang napipil niya, namamanhid na siya eh. Oh, ayan oh. You see the reason why they hate my team? Oh, nakalimutan niya ata yung bars niya. Tingnan niya yung cellphone niya. That's because they hate my team. I'm organic. They can't put a bunch of battle rappers together to make my team. It took years to recreate my team. So I do crazy shit with a baby on me like ASAP did. Ayan oh. Bigla siyang nag-seizure. Mga idol, no? Ganda pa naman ng mga bars niya. No? Like ASAP did. Grabe yun, no? Hindi mo alam kung ikaw yung kalaban, hindi mo alam kung ano mararamdaman mo dun, mga mixed emotions. Mga idol, no? So, ang gandang lipit na nagtanong dito, is he okay? So, sabi dito ni Grok, based on the recent updates from associates on X, T-Rex appears to be recovering well after his seizure on the stage at noon 15. Reports suggest he was released from the hospital while hydration and heat possibly contributing though no official medical confirmation exists. His condition seems stable but details remain limited. So dapat talaga lagi kang may dalang ano dyan, bottled water, no? At kumpulan sila, so mainit siguro mga idol. So ayun syempre, hindi naman kahit kailan hindi natin gusto makita ng mga ganyan na yung nangyayari sa mga battle rapper o kahit kaninong tao, no, na magkaroon ng ganyang seizure habang nagpe-perform or something na andun siya sa mga hindi niya natuloy na bitaw yung mga bars niya. 'Di ba? So ayan grabe yan. Hindi ako tumatawa mga idol. Hindi ko siya tinatawanan At iba yung natatawa ako dun sa hindi ko alam. Pero hindi ako natatawa sa kanya. Naawa ako sa kanya di ba? Kasi nga dapat di ganun. Di ba? Huwag natin isipin yun. Eto naman. Dito pala ako natatawa. Kasi mga idol dito alam nyo to? Yung ape, no? Na NFTs, no? Grabe to. Alam nyo nung panahon ng Axie, tangina pangarap lang pag nagkaroon ka ng ganito. Pag nagkaroon ka ng ganito, pwede mo nang ipakita lagi sa mga tao. Parang piniplex mo na, no? Tangina, may NFT na ganito, men.
Yung iba dyan, inaano pa nila yan. Pino-profile picture nila sa mga social media account nila. 'Di ba? Kasi ang mahal ng bili nila doon. So isipin nyo, 3 years ago, someone spent $1.7 million to buy this ape picture. Etong NFT na to, no? $1.7 million, mga idol. How much is that? 1.7 3 96 million pesos. 96 million. Bibili ka ng ganito. Ngayon, magkano na lang siya, mga idol? Today, it's worth $761. Magkano yun? From 96 million, no, to 761 to 43,000 pesos, mga idol. 96 million to 43,000. Taragis yun. Parang nagtapo ng pera ng walang kalaban-laban dun, ha. Di ba? So sabi dito, 1.7 million for a cartoon ape, but $761 today. Either this is the worst trade in history or the cleanest way to launder money in broad daylight, no? So ayan, mga lodi. Grabe, hindi lang yan, pati yung CryptoPunk ang mamahal nun dati. Mga idol, kung alam nyo lang, million dollars yung ginagastos dun. Maski sa ano sa ating land sa land natin sa Axie Infinity, ang mamahal ng mga dyan, ang mamahal ng mga tawag dito, NFT o yung land. Ito nga pala, mga idol, ilang beses na ako nag-ano dito sa ating marketplace, hindi ako makatuloy dito. Check nga sa mga sa mga nag-Axie dyan, nag-ano kayo, tawag dito, browser. Pasahan nyo nga ako sa comment section ng link, kasi yung link ko dito ayaw na mapunta sa marketplace Na-stuck ako dito lagi, mga idol. Pero nakapaglaro pa ako ng Axie Infinity. Na-access ko pa. Hindi lang ako makapunta sa marketplace. Ayan na ba? Tuloy na ba to? Nung isang araw pa, naalala ko, ayun, na-stuck lang ako dito. Yan yun na nga, wag sa ano na lang. Ayan. At syempre, yung news natin, no, kasi halos mga idol Ang pinaka-topic natin sa XRP is si Arthur Brito, yung paglabas niya. So panoorin natin to kasi sabi ni King Balex, ito talaga yung reason kung bakit bumalik si Arthur Brito, no? Check natin. So yeah, the reason why Arthur Brito all of a sudden came back after 14 years, the whole reason why is simply because it is obvious. Everybody's like, oh, it came back because something big is coming. You're not saying nothing. You aren't saying anything. The reason why Arthur Brito came back after all those years, 14 years, is simply because the new global ISO crypto payment standard is about to go live. And notice how the Arthur Brito, he came did his tweet, came out 14 years later. Notice how he came back to the public eye, right? Right after Swift came out and said, we are going to leverage digital currencies, crypto. We're going to leverage distributed ledger technology across ISO 20022. And you can't tell me no, because I already showed it. Just like how you saw David trying to lie to everybody. Oh, XRP is not ISO, it's not ISO. Only these fools, complete idiots, believe that garbage. Okay? Only these idiots believe that. I'm going to show you right here what Swift said right here. Leverage ISO 20022 right here. You see it? Leverage ISO 20022, right? To design. Oops, my bad. Leverage ISO 20022 to design, right? To design solutions that supercharge complex transactions that involve digital and fiat currencies flowing across distributed ledger technology.
Okay, leverage ISO 20022 to design solutions that, right, supercharge complex transactions that involve digital and fiat currencies flowing across distributed ledger technology. That's why Arthur Brittle came back. Right there. Says it right here. Says that people want to say, oh, crypto's not ISO, right? Right? Overcome the digital payments divide with ISO 20022. Right here. Right here. Design solutions. The solutions are already designed. It's already here. XRP. Ripple is what? The first body member of the new global ISO payment standard based on distributed ledger technology. Ripple. Right here. Digital and fiat currencies. The main currency for the ISO is XRP. What does Ripple use as their main currency? XRP. Even the European banks even said it, that XRP and XLM is the number one members, are the two body members. The European Council even said it. They are the two body members of the new ISO standard, and then you got this clown David talking about, crypto's not ISO. Lying to you. If it wasn't David ba yun? Si David Schwartz ba yung sinasabi nito? ISO, why would Swift come out and say, how can we improve speed, cost, and transparency of multi-network cross-currency payments? What the fuck is a cross-currency payment? XRP. Fully exchangeable to any currency, commodity, and asset. So you can't say it's not ISO, like I've been telling all these idiots that yes, it is ISO. If it's not ISO, how the fuck is the freaking European Council saying that the two body members of ISO is XRP and XLM? That's why Arthur Brittle came back. Because he knows that the new ISO standard is about to go live. Digital and fiat currencies. Okay? Oh, ayun daw yun, mga idol, no? Ayun yung sabi ni Calvo na laging galit. Laging galit to eh. Si King Balex. So, ayun daw yung reason kung bakit daw bumalik si Arthur Brittle, mga idol, no? So, July 14 yan, mga lords, no? Yung lalabas yung ISO 222. So, abangan, isa yun sa mga abangang date natin, yung July 14, mga idol, no? So, ayan. So, punta naman tayo dito sa ating mga comment nyo, mga idol, no? Ang gulo ni, ang gulo ng dalawang inaawat, eh. Mga lods, eh, no? Hello, Sir Jeblo. Madali lang po ba mag-register sa BitGet? Maglagay ng XRP after mag-register at withdraw? Wala po ako makita na step to guide po kung paano. Salamat po sa sasagot in advance. Meron akong tutorial niyan, idol. Punta ka sa dito. Ganito yung search mo. YouTube. Naka-live pala si Boss si Boss Robo, naka-live oh. Magte-trade ako ngayon BitGet tutorial Jeblong Pugitog. Ayan, no? Ayan, no? Kita nyo yan, no? Ayan, panoorin nyo to. BitGet tutorial, ito yung start. As kung paano ka mag-withdraw at tawag dito. BitGet to GCash, GCash to BitGet. Ito yan, mga idol, no? Panoorin nyo lang yan, mga lods, no? Ayan. So, ayan. Si Star Condol. Ayan. Si Jonathan Lepon, shoutout sa'yo. Si Joseph Verdin. 82 tunay na competition sa market, talo ng mga internet provider. Sabi niya, salamat sa 7 tupad na naglinis ng isang dahon. Yes, $10,000 for the one coin, di ba? Ang galing, everyone is happy. Sabi ni ni idol. Paano yan? 16. Hindi ko mabasa yan. Singgit Yugayami, lalakas internet ng mga principal sa bahay nila. Fail daw ang ceasefire, ano kaya next? So ayan, basta na-update ko na kayo, no? So hindi daw, mga lodi, okay pa din daw. Sabi nga ni Trump dito, mga idol, di ba? Kakaway lang yung mga pilot sa Iran, kaya sila pumunta doon. Yung mga Israel planes.
Yan lang, shoutout sa'yo. Ba't ganun, idol? Kapag di ko napakinggan update mo, feeling ko may iwan ako sa paglipad, no? Si Meowsy, shoutout sa'yo, ha. Ayan, not skipping ads yan ang may provide ko. Ayan, salamat sa'yo, idol, ha. Si-share ko lang TV. Tama yan. Mark Pass, anong code gagamitin, boss? Saan ba yan? Sa BitGet? Ano yan? MRRF. Yan to. Pag sa cellphone, ha, MRRF. Ayan. O, ayan, reply ko sa'yo. Kusuhan natin to. AI edited pero mukhang totoo na talaga. Pero kung sa Iran language nagsasalita yun, baka nakapag-kamalan na totoo yung video na yun. Langya yan, galing mag-edit talaga, tupad. Wag lang sana pag-initan ng mga sutoy ang BitGet ngayon. May magandang utility yung BitGet kumpara sa mga local exchange. Yan, ganyan dapat. Yan, dapat ang scatter na yan ang tinatarget at hindi yung mga nakakatulong gaya ng Binance. Tama ka dun. Hindi kaya ang Starlink Internet yung reason kung bakit nakita ni Elon dito sa Pinas. Yung nabalita mo, idol, dati nakita ni Elon dito sa Pinas. Oo nga, nakalimutan ko na yun eh. Pero meron siyang ano dito, parang ininvest sa Pilipinas. Tama yan. Tanggalin lahat ng scatter. Saka dapat tanggalin din yung mga laro sa GCash. Saka yung Lotto, tanggalin na. Dahil mo nang pinatanggal, ha. Idol, dahil mo nang pinatanggal, easy ka lang. Hindi dapat tinatanggal ang Lotto ng PCSO. Marami na tulungan yan. At legal at ahensya ng gobyerno yan. Halos lahat ng bansa sa mundo may Lotto. Medyo tama naman si Chris Cilindro doon, idol, no? Maraming natutulungan yung Lotto. Although alam mo hindi ka naman nanalo dyan, at least nakakatulong ka naman, di ba? Magtatanong lang po, paano mag-deposit ng BitGet gamit ang GCash? Ayun na, hanapin nyo lang yung pinasearch ko sa inyo. Si Jungge. Si Job Sobongen. Thank God, matatapos na din ang war. Boss, sa Iran-Israel. Sana nga, no? Yo, what's up, mga idol? Sapat present sa attendance check. Ayan, si Mark pa, shoutout dyan. Si Pete, watching, ayan, shoutout sa'yo. Si Rob Hall, scatter, daming buhay din sinira yan. Pambili ng bigas na wala pa, mag-asawa lagi. Nag-aaway dyan sa scatter na yan, o, di ba? Dating may kotse, ngayon, nakabike na, di ba? Yung scatter, eh. Dating may kotse, ngayon may bagong NMAX. Oh, lupit, di ba? Pinapayaman nila yung mga nagpo-promote ng scatter, yung nakakapagpatayo sila ng bahay ngayon, nagkakamal ng limpak-limpak, kaka-scatter ng mga nauto nila na nagsugal. Ayan, si Kawaii Nikuo. Ayan. Si Jess9 Vlog. Ang lupit ng news mo, boss, at ang galing ng finance. Ayan. Si Maymay Nimo. Paano lipat ang XRP sa BitGet? Nasa crypto kasi. Meron, basta dyan na, sinano ko na, mga idol. Address lang yan. Si Sela Bila, lipat ko na XRP ko sa BitGet, boss. Naka-OKX pa kasi XRP ko. Oy, hindi ko sinabi mag-BitGet kayo, ha. Binanggit lang natin yung balita kanina na nagkaroon ng good news ang BitGet sa Pilipinas, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi ko pinopromote yan, pero andyan yung link natin. Tinanggal ang scatter kasi nalulugi daw ang online sabong ni Atong ang si Kosher Jonah Escurson. Boss, sa BitGet ba pwede makapag-lock staking sa XRP? Meron po doon earnings, staking, meron din doon yung earn. Sa akin nga, kung saan nag-earn yung mga coins ko doon eh. Kahit di ko in-earn, kasi meron na siyang history na in-earn ko siya. Nagkukusa na nag-earn ng putik. Si Rowena Cis, ayan, shoutout sa MG Gaming. Sa Leyte and Samar, Starlink na gamit ng mga kamag-anak ko. Oy, congrats sa mga kamag-anak mo. Starlink kay Elon Musk, load sa Stellite Internet yan. Hindi ba Starlink yun? Parang Starlink yun, ah. Mukhang gusto ko na i-transfer lahat ng XRP ko sa Shaman app to BitGet wallet. Mababa lang naman ang fee. Tapos ang bilis pa mag-transfer.
30 seconds lang yata nasa BitGet na. Basta ako, sinasabi ko lang sa akin, goods na goods yung BitGet, no? Andyan yung link natin dyan. Pero nasa inyo yan, hindi ko sinasabing mag-BitGet kayo. Baka magalit na naman sa akin yung mga ano. Ayan, Marlon. Si Lisa Yonson, always yan si Idol. Shoutout sa'yo, Idol, no? Well done to the director, never too late. Pardon people, shine bright like diamond. Sabi ni Peekaboo. Jun Abendaño, shoutout sa iyo. Si Sapla Rodrigo. Ngayon lang tumama Lods government natin. No? Ayan. Pilhabi, sumaasa ako, Boss Jeblo, na magtutuloy-tuloy na kapayapaan kasi po, wala namang panalo sa gera kundi yung mga negosyante lang. Gusto ng gera, kawawa naman mga inosenteng tao. Shoutout sa lahat. At salamat pala sa update. Ayan, shoutout sa iyo, Pilhabis. Jeblo, iyan nag-Starlink para yung iyan sa mga hindi nakaabot ng mga internet provider dito sa Pinas. Mas makanda pa ang signal ng PLDT at Converge. Ang signal, iyang Starlink okay rin naman. Kaso pag may bagyo at malakas ang hangin, sisigaw ka ng lag. Ganun ba, Idol? Si Joseph to Kasi ako, wala akong Starlink. No? Sa akin, Converge gamit ko. No? Pero hindi ko pa natatry yung Starlink. Pero kung na-try mo na ganyan, na kapag umuulan, no, may bagyo, malakas hangin, mabagal yung kanyang internet, mukhang negative nga yan. Kasi dito sa Pilipinas, madalas tayong may bagyo. O, di ba? Paano yun? Hindi ako nag-ano nun si Joseph yan mga idol So, baka meron na siyang experience dun. Elmer TV, si Jig, shoutout sa'yo. Agree ka ba kay Tito na hindi naangat ang alts na malupit? Alam nyo mga idol, yung mga nauna sa akin ng mga crypto influencer, mga idol ko yan. Hindi lang talaga kami pare-parehas ng ng opinion, no? O ng opinion na kung sa kanya ganun, ako ganito. Pero hindi ibig sabihin na magkalabang kami or something, no? Yung mga ganyan, lagi ko rin pinapanood din si Idol pag tinatamad ako mag-search, sa kanya na ako kumukuha ng news. Inamin na yun. 'Di ba? Kasi ganoon naman yung mga influencer di ba? Halos pag may trending news, pare-pares naman kayo na ibabalita niyan 'Di ba? Ganoon lang din yun, yung tayo maglokohan, 'di ba? Pero yan, ang dami ko ring natutunan diyan kay Idol, no? So, kung ganoon yung tingin ni Idol, ganun siya, okay sa akin yun, mga idol, no? I respect that, parang ganun. So, sa akin, iba naman sa akin. So, ganun. Kanya-kanya naman kami yan, mga idol, Hindi naman kami, hindi porkit hindi kami magkaparehas ng sinasabi, magkalaban na yan. Mga nagkaka-idolan pa rin yung mga yan. Tulad niyan, idol ko pa rin sila. Ganun yun, Di ba? Si Juan de la Cruz, okay lang sa akin yun, idol. Kasi magkaiba naman kami ng tingin, Sabi nga, dahil na pag nagtitrade, iba talaga, sabi nga, 'di ba? Kapag komportable ka strategy mo, dun ka. Huwag kang gumaya sa iba kasi dun sila komportable. O ibig sabihin, hindi lang yung isang strategy yung gumagana. Kanya-kanyang strategy, pwedeng gumana lahat 'yun. So, depende sa tao. 'Di ba? So, ganun lang. XRP to the moon na $10 this 2025. Si Basura man, shoutout sa iyo. Si Idig. Ilan yung aksi mo, Kuya Jeb? Kano lahat yun? Dati, ngayon aksi ko 64 64 pa yung aksi ko, dati pa yun, dami nun. Pero ngayon, hindi ko na lang kung magkano yun. So parang collection ko na lang siya. Kung kahit anong mangyari niya, hindi ko na ibibenta yan. Baba ang presyo niyan ang mamahal ko binili niyan dati. 'Di ba? Tapos ngayon, bibenta mo lang ng magkano lang. Di, collection mo na lang, parang ano mo na lang siya. Personal something mo na lang siya, 'di ba? Okay na yun sa akin. Malay mo, someday, di ba? Biglang i-buyback ng Ronin Network yung SLP, sinunog nila lahat, nagmahal yung yung aksi ulit. Nasa script na yan, Lord, sabi ni Summer Play. Si Mount, shoutout sa iyo, si Salad Channel. Lods, 12 days lang ang plano ng mga elites na gera para may patupad na ang reset or transfer of wealth ng mundo. Hindi pa na ako, gusto ko yung mga ganyan, kaya lang syempre huwag naman tayo masyadong umasa din, no? Kung mangyayari, goods na goods. Kung hindi mangyayari, at least ready ka pa rin, ganun yun. Lodi, gusto ko kasi mag-future trading, paano po mag-set ng stop loss, at alam nyo, ngayon, hanggang mamayang madaling araw pa naman to si Boss Robo kahit wag ko yung mag-trade,
Panoorin nyo lang si Boss Robo. Ayan, naka-live siya ngayon, no? Panoorin nyo lang siya, magti-trade yan ngayon hanggang madaling araw. Hindi ako sure, ha? Kasi usually, ang live ni Boss Robo, umabot ng madaling araw, eh. So, hindi ko alam kung anong abot to. Pero pagtas nyo panoorin yung video ko, panoorin nyo si Boss Robo Coins. No, stock tambay, naka-live yan ngayon. Pwede kayo magtanong dyan, pwede nyo panoorin yung diskarte niya kung paano siya mag-position, mag-lock profit, mag-stop loss. So, makikita nyo lahat yan dyan pag live. Si Aldrin yun. Tapos na ang missile at sa Middle East, yung mga yung sa West Philippine Sea naman, na water cannon naman. Huwag nyo nang wish yan. No, kasi wala talaga tayong kalaban-laban pag na tayo yan, mga idol. Elbert, ako naglalaro idol, pero nagbago na ako ng pwesto. Puro bodega na lang ginagawa ko. Nakakaipon pa ako, solid. O, ayan, si Agility. Shoutout sa'yo. Lalan Channel, Bibo. Yun na, tapos na ang palabas. Next nito, Alien Invasion na. Oh, ang lupit niyan. Pag may mga bumabang alien dito, maraming maniniwala talaga eh. No? Nakaset na yung mind ng mga tao na may alien. Si Mary Ann Jose, yan, shoutout sa'yo. Si Mosu Nilinggo, shoutout sa'yo. Hindi natin sure, idol. Pwede, sana. Ninoy Taduran, always dyan, shoutout. Si Albert, umpisa na ba ng paglipad? Solid, sana nga. Si Brian Lumibaw, shoutout sa'yo. Si Helos, si Joar Cruz, at ang nag-champion sa atin ay si Albert Liguaton. Ayan, siya yung nag-first sa ating comment section, no? So, ngayon, ang news natin is more on trending news at mga balita sa global news, no? At si Jim Cramer. At yung ating ito, nag-update tayo sa balita sa NFT, o kung ano yung nangyari ngayon, no? So, ayan, bukas ulit ng umaga, kita-kits tayo. Sana enjoy yung video natin. Maraming salamat sa mga nanood mga idol. Huwag niyong kalimutang i-like yung video, subscribe sa mga hindi pa. Check nyo yung mga link dyan sa description. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe to Coffee's TV. Subscribe to Jablo if you want to subscribe to me. Wait, don't show them now. Don't show them. It's the link in the description. I'm not gonna say it again. Okay? So, thank you for all watching for my watch my dad's videos. And if you I'm not gonna say it again. But if you don't subscribe to me, I'll be that monkey because I'm sad. And if you subscribe to me, I'll be happy. Bye.